Good day everyone! Today meron na naman tayong bagong flashlight na i-review. This is the Workhos HD02. So yun guys, ito na nga pala yung latest model ni Workhos. This is the HD02. And meron siyang maximum output na 3,200 lumens, So sa beam distance, meron siyang 330 meters na layo. And then meron din siyang green laser at UV light na 365 nm. Dito naman sa likod niya, makikita natin yung iba pang specs tulad nung sa mode. Sa low, meron siyang 10 lumens and then nagra-runtime siya ng 140 hours. So sa turbo naman 3,200 lumens at may runtime na 105 minutes. So okay na rin, Dito naman sa kanyang side beam, yung low niya 5 lumens and then kaya mag-runtime ng 145 hours. Yung sa high, so 300 lumens and kaya ng 4 hours. So yung kanyang warm white side light dito guys halos ganun din, medyo mahina nga lang yung lumens niya, At dito makikita din natin yung kanyang UV. Meron siyang 2 mode. Ayan, low and high at yung kanyang green laser. So water resistant niya IPX6 and then yung drop 1 meter. Meron din siyang strobe function at eto guys, pwede nating i-adjust yung brightness level niya mula 3000 Kelvin to 6000 Kelvin. And dito sa may bandang ibaba, narito yung kanilang contact information. So ngayon guys, buksan na natin. And eto na yung laman ng kanyang box. Ayan lang siya guys. Nandito sa likod yung mga gamit niya. Alisin lang natin to. Unang-una sa lahat, yung kanyang user manual. Buksan natin. Ayan siya guys, meron siyang multi-language. Ito yung kanyang mode. Malalaman natin dito lahat ng kailangan nating malaman. So yung pinaka nagustuhan ko talaga dito guys, itong special features, para sa akin napaka-special nito, itong reverse charging niya. So pwede natin gawing power bank. At sa circuit type naman, naka-boost constant current driver siya. So kayang-kaya niya talagang i-maintain yung pangmatagalang lakas or yung liwanag. So dito, i-post nyo na lang. Narito yung kanyang UI. Ayan, napakadali lang naman yung pag-aralan guys. Pero huwag kayong mag-alala kasi ipapakita ko na yan sa inyo ngayon, Dito sa video to, ipapakita ko na kung paano natin siya gamitin. So for more info, basahin na lang natin yung kanyang user manual. Next naman, ito yung kanyang lanyard. Buksan natin. Ito siya guys. Medyo mahaba, Ayan siya. Medyo mahaba-haba siya. So sa dulo, medyo manipis. Medyo manipis lang. So meron siyang kasamang dalawang extrang O-ring. Yung kanyang cord naman is dual type C, Saktong-sakto pag ginamit natin as power bank. And dito na tayo sa kanyang pinaka-exciting part. Dito sa mismong flashlight. So medyo mabigat siya, Mafe-feel mo talaga na solid build siya, dahil mabigat-bigat. Ayan yung itsura niya guys. Ang pogi. Grabe, pogi. Alisin lang muna natin tong nasa mesa para makapag-focus tayo sa flashlight. And ngayon, pagmasdan muna natin yung pagkakamachining niya. As you can see guys, napaka-detailed, Kaya napaka-pogi niyang tignan. So dito sa kanyang reflector guys, smooth reflector yung ginamit, parehas, Ayan yung kanyang emitter, SFT70. So dito naman guys, yung kanyang UV light. Ayan yung maliit na yon, yung maliit na butas, yun yung kanyang green laser. So dito guys, makikita natin na naka-dual switch siya. Ito yung kanyang power switch. At ito yung kanyang mode switch. Ayan. Ito lang yung gagalawin natin kung alin sa mga ilaw niya yung gusto natin gamitin. And dito naman yung kanyang side light, Dalawa yan guys,
Actually, napaka-unique nung kanyang design, no? Wala pa akong napansin sa ibang brand na meron na silang ganito. So, ito pa lang talaga. Ayan, pwede natin siyang iangat ng hanggang doon, guys. Napakataas na niyan. Kung gagamitin natin tong side light niya as a work light, malaking pakinabang talaga, no? Kasi yung area niya, so napakalawak. Take note lang, guys, no? Pag i-fold natin siya, make sure na dahan-dahan lang para hindi masira kagad yung kanyang goma. So, dito yung kanyang clip. And sa ibabaw yung kanyang charging port. Ayan guys, type C. Eto rin no, pag ibabalik natin, make sure lang na ayusin natin para kung mahulog siya sa tubig, hindi mapasukan. Dito sa tail cap, meron siyang thread. Pwede nating ilagay sa tripod. At yung mismong tail cap niya is magnetic rin naman. Kaya pwede natin siyang idikit sa mga bakal, no? Pero ngayon, itatry pa rin natin siya kung talagang magnetic siya. So, ayan. The moment of truth. Ayun, dumikit guys. Dumikit yung susi. So, ibig sabihin, magnetic talaga siya. And matindi rin naman yung kapit niya, no? Kung ako yung tatanungin, mas preferred ko yung magnetic tail cap kaysa sa lagyan ng tripod. This time, check naman natin yung kanyang battery. So, eto, pati battery, nihila ng magnetic tail cap. Alisin lang natin to, no? Matic na yan, guys. And eto na yung kanyang battery, 21700 model, lithium ion battery siya. At naka 5000 mAh. So katumbas na siya ng isang phone. Flat type yung kanyang battery, guys. Kung naghahanap kayo ng EDC flashlight na may makunat na battery, so isa na to sa mga yon, no? Isa na yung flashlight na to ng Wurkos. Yung spring niya sa loob meron din. Yung kanyang tail cap, meron ding spring na naka-plated gold. Kapag isasara natin siya, higpitan lang natin ng maayos, no? So, this time, pwede na nating simulan yung kanyang UI, no? Uumpisa natin yan dito sa kanyang spotlight. Ito yung kanyang spotlight mode. As you can see, ayun yung kanyang markings, no? So, itutok lang natin yung mode na gusto natin. And now, single press tayo to turn on the spotlight mode. So, ayan siya, guys. Ayan yung kanyang low. So, press and hold tayo to adjust the brightness level. Ayan, as you can see, napakalakas na niya, no? Mainit-init na sa kamay. So, press and hold again. At ayan yung kanyang turbo mode, guys. Napakalakas, ang init, no? Ang init sa kamay. Hihinaan natin, press and hold din tayo. Ayan siya, guys. Ganun lang naman siya kasimple, no? Sa turbo mode naman, may quick access din siya. Double press lang. Ayan, guys. Ayan yung shortcut key nung kanyang turbo mode. And then, pag nag-single press tayo, babalik siya dun sa kanyang normal mode at single press ulit, magta-turn off na siya. By the way, guys, meron nga pala siyang lock features, no? 4-click lang tayo. Ito yung kanyang lock features. So, kung makuha ng mga bata at mapaglaruan nila, hindi nila basta-basta mapapaandar kasi nga meron siyang lock features. So, ganun din naman pag i-unlock natin siya, 4 clicks. And ngayon, doon naman tayo sa kanyang UV light. So, itutok lang natin yon, guys. Ayan, yan yung kanyang UV light. And single press. Ito yung UV light niya. Kung napapansin nyo, nakafocus yung liwanag niya kasi naka-smooth reflector din siya. And pag nag-press and hold tayo, ayan yung kanyang high mode. Ayan yung high mode niya, guys. Napakalakas, no? Ang lakas niyan. Ayan, no? So, single press and magta-turn off. Basta yung single press, guys, laging turn off yun, no? So, yung green laser niya, dun naman tayo. So, sa green laser naman, one click lang siya. So, wala na siyang low and high. Ayan lang siya lahat. Single press lang siya to turn on and single press to turn off. Ito siya. Kaya maganda yung EDC flashlight na naka 4 types of lightning, no? Ito yung kinagandahan niya. So parang nandun na lahat. Nakalimutan kong ipakita, guys, meron din nga pala siyang strobe mode. Triple press ka, so ma-access lang natin yun sa spotlight mode, no? And ngayon dito naman tayo sa kanyang side light. Automatic na mag-on yan once na in-unfold natin siya. Ayan, guys, kung napansin nyo.
Sumindi siyang mag-isa. Ipapakita ko ulit, i-fold natin. Ayun guys, nakita nyo namatay. Tapos, ayun, nag-on na naman siya. Pero pwede rin naman natin gamitin yung kanyang power switch. Ayan, to turn on and off. Para ma-adjust natin yung brightness level niya. Press and hold tayo. Eto guys, ayan siya. Ayan, pag nag-click siya na ganun, or kumurap siya, ibig sabihin, turbo mode na. Ganun lang naman, no? Parang sa spotlight mode. Press and hold to adjust lang. So, ngayon, papalitan natin yung Kelvin temperature niya. So, dual press, kaya lang yung pangalawa, i-hold natin. Eto, guys. Ayan yung kanyang 6,000 Kelvin. Pure white yan. Lakasan natin yung liwanag para mas makita nyo. Ayan, guys. So, puting-puti. And ngayon, doon naman tayo sa kanyang 3,000 Kelvin. Ganon din. Dual press. Kaya lang yung pangalawa, i-hold natin. Eto guys. Ito yung 3,000 Kelvin niya. Ayan guys. As you can see, talagang orange na orange yung kanyang kulay, no? Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pwede nyo namang i-half lang. Half na 3,000 at saka yung 6,000 Kelvin. Pwede naman yun. Pwede nyo timplahin yung brightness level, no? Or yung kulay niya according sa gusto natin. Ayan yung isa pa sa mga dahilan, no? Kaya sinisigurado ko na marami yung magkakagusto dito. So mamaya guys, no? Subukan natin siya. Ipapakita ko ng actual sa inyo. Stay tuned lang. A few moments later. Good evening everyone. Tonight, no? Masusubukan na natin si Wurkos HD02. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Dito natin siya susubukan. So, eto. Single press. Eto yung kanyang low mode, guys. Yung pinaka lowest settings niya. Ayan siya. Mahina lang. And jump tayo dun sa kanyang turbo mode. Eto na yung kanyang turbo mode, guys. As you can see. Ayan. Solid na solid din yung buga niya, no? Ayan, oh. Kitang-kita yung mga poste. So, semi-flood yung kanyang beam spot. Semi-flood siya, pero malayo yung throw niya, guys. Yung kubo na yun, actually, more than 100 meters na rin yun, no? Ayan, napakalayo na yan, guys. Pero pag tinignan natin siya sa kalsada, talagang solid yung buga niya. Kung sa lakas, wala na tayong masasabi dito, no? Goods na siya. Kaya lang yung downside niya dahil SFT 70, so mabilis siyang uminit. Kaagad nararamdaman yung init niya, no? Pero kung lakas yung usapan, guys, malakas talaga, no? Nakikita nyo naman. Ayan yung bahay, oh. Parang nagliwanag din yung araw, no? So, ganyan talaga siya kalakas. Yun nga lang, wag natin ibabad yung turbo mode niya. Pero wag kayong mag-alala kasi automatic din naman siya nahihina. So ngayon, doon naman tayo sa kanyang flood. Ito yung nakaka-excite dito eh. Ito yung kanyang warm light, guys. Pinakamababa to sa Kelvin na temperature niya, no? Okay na okay din kung gagamitin mo siya na, halimbawa, kumakain ka, tapos nag-brown out. Pero kung ako yung tatanungin nyo, mas prefer ko yung half siya, no? Half white at saka half na warm. Parang mas gusto ko yung kulay na ganun. Depende naman yan sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kasi pwede naman natin i-adjust yung settings according sa gusto natin. So ngayon doon naman tayo sa white. Ayan yung kanyang pure white, guys. Puting-puti talaga. Ito yung 6,000 Kelvin niya. Napakaputi. Ayan. So kung gusto nyo rin bumili, no, na itong si Wurkos HD02, ilalagay ko na lang yung link sa ating description. Maraming salamat sa panonood, guys. See you next time and God bless everyone. Thank you for watching.